Bet bang mag-travel pero tight ang budget? Why no more? Dahil ililibot namin kayo around the world sa mga negosyong nakakabusog. First stop ng ating trip, ang Land of the Rising Sun, Japan! Craving for Japanese? Ewan ko na lang kapag hindi pa masatisfy ang cravings nyo sa isang bangkang sushi. Ang sushi boat may 98 pieces ng iba't ibang klase ng sushi, maki at sashimi na kayang pagsaluhan ng 12 hanggang 15 katao. Ang kapitan ng bangka, may-ari ng negosyo, ang dating miyembro ng Abstract Dancers na si Javern Pasahol at kanyang may bahay na si Monique. Nag-start kami as retailer ng seafoods, mga fresh seafoods po. Mula pagiging supplier ng tuna, salmon at iba pang seafood sa mga Japanese restaurant, naisipan nila mag-aral kung paano gumawa ng sushi at maki at magbenta nito hanggang nakabuo sila ng sushi boat. Hirap naman mag-ano nito. Opo, ang mahirap po talaga dito, ma'am, yung pag-plating. Mahirap yung plating eh. Parang pwede bang kakain na lang. Yan, oh. Pagkatapos mailagay lahat ng sushi, maki at sashimi sa bangka, lalagyan na ng toppings. Eto na siya! Mabigat nga siya! Parang isang tao binubuhat mo dito. Mabibili ang malaking sushi boat ng 3,899 pesos. May mas maliit na version naman na may 31 pieces na nagkakahalaga ng 1,349 pesos. Sobrang sarap po to. Hindi lang maganda tingnan. Yung salmon, yung sashimi, yung sushi, fresh lahat. Kung gusto lang mag-chill, tambay muna tayo sa South Korea. Annyeonghaseyo! Nako, akala nyo ba nasa Korea ako? Hindi. Nandito lang ako sa isang Korean restaurant sa Quezon City. Mula Korean meals, snack, pastries, and drinks, kumpleto rito. Dagdag pa ang ambience ng cafe na talaga namang lakas maka-ipuda. Ibig sabihin, maganda. Ito na ang lunch natin! Sarap. Kailangan i-shake mo siya para magmukha na siyang bibimbap. Ang sarap ng lasa, yung kimchi, may gulay siya, may pork, may egg, may rice. So, ito, balanced diet ito. Ito namang aking inumin, hinaluan ng patatas. Wow! Hindi ko lang narinig yun, ha? Potato naging latte? Ano nangyari yun? Alam ko lang, mashed potato. Tikman natin. Ay, ang sarap! For the win. At syempre, pwede bang hindi ko tikman ang bestseller nilang cake? So, eto yung cake na pinagmula ng Eagle Cafe. Ayan, kita nyo na, Happy Sea Bear. Sarap nga! Ang negosyong ito, pinatatakbo ng isang pamilya. Si Mami Delia at ang magkakapatid na Karen, Kian at Colleen. Sumakses daw ang kanilang business dahil sa girl power. So we started from a 30,000 capital and now we are earning 7 digits a month. In my figures, 99% din po babae yung market. Tuloy pa natin ng Asian Tour sa sarap ng Thailand sa Tagaytay. Negosyo ito ng model at artistang si Rachel Lobanco. Mula telebisyon at pelikula. Ngayon, sa kusina na siya nagre-reyna. Sa Thailand daw niya na-discover ang kanyang passion for cooking. Kinarir na niya ang pagluluto. At nang magbalik Pilipinas, ipinatikim na niya sa mga Pinoy ang kanyang Thai food specialties. Sa kanilang 5 hektaryang farm sa Tagaytay, pwede na kayo mag-relax at na-experience ang Kunlek Thai Dining. Ang first dish, Miang Kham, isa sa kanilang traditional Thai snacks. Exciting! Cheers! Cheers! Ngayon lang ako nakatikim nito, ha? Tikman ko tong That's the kausoy. tausoy. Yeah. May hina ako sa manghang pero teka lang, dead mo sa anghang to. Kinaya mo ha, galing ha. Nakakangap naman. Ang sarap! Next naman, Pad Thai. Yung noodles na hindi yan local ha. Imported yan, isa yan sa pampabigat ng bag ko. Sarap? Teka, mukhang sinusubok ako ng mga Thai dishes na ito, ha? Tingnan natin kung kaya ko ang anghang. Taray, kaya spice level. Hindi namumula oh.
Ang taray! Hindi namumula. Usually, papawisan dapat. Ang sana anghang. Ay, ang taray mo talaga ni Susan. Grabe ka. Ang sarap. For the dessert naman, alam nyo na, pag Thailand, yung mango sticky rice. Kunat, di ba? Sarap talaga. Talaga Kaya ba? masabi ko di masarap. Thank you. Ang panghuli sa ating listahan sa kontinente ng North America, ang bansang Mexico. Dumayo pa ako ng poblasyon sa Makati para tikman itong pinagkakaguluhang Mexican food. Walang magugutom today, kaya samahan niyo ako sa trip ko sa Pobla. Mula sa La Union, dinala ni Audrey ang kanyang takirya dito sa poblasyon. Ang takirya ay kainan, ang specialty ay tacos. So hindi ka ba nag-worry na baka, baka questionin na ano ba yan talaga? Parang authentic Mexican food yan. So, paano mo minaster yun? Sa amin naman po, and our perception, hindi naman po namin 100% kiniklaim na we're 100% authentic Mexican because we also do fusions with American and Filipino food. Pero po, nung nag-open po kami, it was part of my journey also to visit Mexico. So, you went to Mexico? Opo, nung nakaipon po and all that, after 1 year, almost 1 year, lumipad po ako sa Mexico. Wow! Kumbaga para din po mag-aral, mag-research. Talaga? Pumunta po ako kung saan po nag-originate yung specialty namin, which is birria. It's a long journey. Yes po, medyo malayo po and wala po tayong direct flight. Wala! For me, it took me 36 hours to get to Guadalajara. So, So, sa Guadalajara ka nagpunta pa? yes po. Spicy siya. Ang lambot-lambot. Tapos yung anghang niya is mild lang. Kung mahilig kayo sa maanghang, magugustuhan nyo. Ako, I'm not a fan of spicy food, but I like the spiciness nito. Hindi naman siya matapang. Kahit small business lang ang kay Audrey, may big dreams naman daw siya sa pagninegosyo. The industry is really intimidating. It's big. We have big players, big corporations. And what sets you apart is being able to start on your own and being able to believe in yourself. I think that's what makes a business strong, is when you believe in yourself and you know you can do it. Sarap ng mga pagkain around the world, business opportunity para sa ating mga kanegosyo.